So what's up mga kadimers? No, so for this video mga kadimers, mababasahin tayo dito sa TikTok mga kadimers. May nag-comment dito sa TikTok. Doon siya nag-comment sa video ko, yung regarding sa ano daw ang mas prefer, international ba or sa inter-island. So ang ganda ng comment niya mga kadimers, super duper agree ako dito. Kaya babasahin natin mga kadimers. Nagagawa natin ng video. Let's go! Ito yung comment niya mga kadimers, no? Matagalan talaga sa Maynila at grabe yung gasto sa boarding house, pagkain, pamasahe, etc. Pero once ma-approve ka na sa international manning agencies, tuloy-tuloy na yan hanggang makasampa ka. Makabawi naman lahat ng gastos at pagod mo sa Manila kung makasampa ka na sa international. Basta sipag, tiyaga at huwag kalimutan magdasal palagi. Alright? So, super duper agree ako doon mga kadimers, no? Talagang magastos talaga dyan sa Manila mga kadimers, no? Magastos dyan sa boarding house, pagkain, pamasahe mo sa LRT. So, talagang magastos talaga dyan mga kadimers, no? So, sa lahat ng mga nagbabalak na pumunta ng Maynila o papunta ng Maynila or sa mga nandyan na sa Maynila, dahil magastos dyan, set your goal talaga, no? So, huwag mo na yung gala-gala, ay ano mo na lang, focus ka muna sa goal mo, bakit ka pumunta ng Manila. So, pumunta ka ng Manila para mag-apply. So, kailangan talaga dyan sa Manila, araw-araw ka mag-apply except Sunday, no? So, pahinga, kahit ipahinga mo na lang yung Sunday kasi wala naman yung office hours, no? Kahit Monday to Saturday, araw-araw talaga, apply, kahit saang companies talaga, no? Apply lang ng apply dahil alam nga natin na magastos talaga. So, dapat wala talagang time o na aaksayahin, no, para mas makatipid ba, kasi kung the more na mag-apply ka ng mga maraming companies, the more chances na mas mapabilis yung pagkatanggap mo, no, so mas mapabilis, so mas makalist ka sa mga gastusin dyan sa Manila kung mas madali kang matanggap, no. So worth it naman talaga, talagang worth it talaga, no, kung titiisin mo lang talaga yung gastos diyan sa Manila. Kasi nga ako diyan dati din, pumunta ako diyan January, and then nakasakay ako sa international October na. So ilang buwan din ako diyan sa Manila, no, 9 months din, kaya talagang gastos talaga, and then worth it naman kapag makasakay ka, no. So sa lahat ng mga nandiyan na sa Manila, ano lang talaga, apply lang ng apply talaga, no mga kadimers, no, and someday masasabi mo rin na worth it yung pinaghirapan mo, worth it yung mga nagastos mo. So, sa mga kadete pa lang na nag-apply dyan, apply lang talaga ng apply. At kung ikaw naman ay may experience na sa inter-island, no, mga shipping companies, no, ang payo ko lang talaga is huwag ka nang bumalik pa. Huwag ka nang like feeling mo parang wala nang chance talaga, parang hindi na talaga. So huwag ka nang bumalik pa kasi sayang na yung nagastos mo, and pagbalik mo sa inter-island, maliit lang yung sahod mo, lalong-lalo na pag hindi ka official sa inter-island, no? Hindi sahod ka lang ng 20,000 below. So ano lang talaga, tiis-tiis lang talaga until na makasakay ka sa international, no? Huwag ka nang bumalik pa sa inter-island. And then, tingnan mo naman, no? Kasi kapag babalik ka pa ng inter-island, yung mga nagastos mo, parang sayang ba? Ang tagal mong buuin yun dahil alam mo naman dyan sa inter-island na maliit lang talaga ang sahod. And then kung mag-apprentice ka pa rin, usually sa mga shipping companies dyan sa inter-island is nangihingi na ng pera. Nanghihingi na sila ng bayad. Usually, yung bayad ng mga ibang companies dyan, 40,000 to 60,000 para lang makapag-apprenticeship ka. So, kung dyan ka sa international, yung gagastusin mo dun pang bayad sa inter-island, no? Gastusin mo na lang dyan sa pag-a-apply dyan sa Maynila. Dahil kung matanggap ka dyan, may sahod ka pa doon sa international. Whereas kung dito sa inter-island, wala ka talagang sasahurin doon. Nagbayad ka pa, napagod ka pa, wala ka pang sahod o wala ka pang allowance, no? So, ano lang talaga, tiyaga lang talaga. Kasi nga sabi ni Sir doon sa comment niya, no, talagang worth it talaga, no? So, laban lang talaga mga kadimers, no? And someday, kayo naman dito mga kadimers, no, talagang worth it talaga, I know, mahirap, and kakakapagod rin pag-apply dyan, tapos parang talaga, yung pira talaga yung napaka-problema, no? Kaya laban lang. Huwag talagang sumuko sa mga pangarap, no? And then worth it talaga lahat yan mga kadimers, no? Mababayaran din yung pagod mo at yung mga nautangan mo, mababayaran mo yan kapag makasakay ka na sa international. So yun lang mga kadimers, no? I hope lang tayo, madasig ta na magpursige pa rin sa pag-apply, magpursige pa rin sa pangarap natin, no? Huwag tayong sumuko,
Nandyan ka na, kaya tapusin mo na yan. Huwag ka nang bumalik sa probinsya mo. Tapusin mo na yan, mga kadreamers, no? So always fight for your dreams and don't give up. And someday, mga kadreamers, kayo naman dito sa international companies. Thank you, mga kadreamers. Fighting, mga kadreamers. Fighting!